Napahinto ako sa paglalakad nang biglang may humarang na kotse sa aking harapan. Bumukas yun at iniluwa ang mga lalaking nakasuot ng itim na maskara. Bahagya pa akong napaatras nang tinutukan nila ako ng baril. 8:00 na ng gabi, kung kaya't madalang na lamang ang tao na dumadaan sa kalye. Bago pa man ako makatakbo palayo, ay may matigas na bagay na akong naramdaman na ipinukpok sa aking ulo. Dahilan ng pagdilim ng aking paningin hanggang sa unti-unting nawalan ako ng ulirat. Kalaunan, naalimpungatan ako sa malakas na tawanan ng mga kalalakihan sa aking paligid. Namilog ang aking mga mata nang maaninaw ko sa aking tabi sina Peter at Divino na nooy katulad kong nakatali ang mga kamay. Hindi ko maintindihan ang pangyayari kung bakit dinukot ako ng mga kalalakihan kasama ang dalawa kong kasamahan sa trabaho. Pauwi na ako noon galing trabaho nang damputin ng mga lalaking nakamaskara. Natatakot akong magtanong o magsalita. Baka iputok ng isang lalaki ang baril na siyang nakatutok sa aking tagiliran. Boss! Hindi nasisikatan ng araw itong tatlong to. Wala rin makakaalam kung saang lupalop ng daigdig natin ibabao ng mga bangkay ng mga to. Siguradong makakaganti ka na sa kanila. Napaisip ako kung ano ang naging kasalanan ko sa mga taong ito. Bagamat paulit-ulit ko mang tanungin ang aking sarili at alalahanin kung sino ang nagawan ko ng masama, ay wala akong maisip. Nagkatinginan kami ni na Peter at Divino. Bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Walang kabahayan ang lugar na pinagdalhan sa amin. Halos matataas na mga puno at masukal na gubat ang aking natatanaw sa paligid. Bako-bako rin ang kalsada, dahilan ng aming pag-uuntugan sa loob ng sasakyan. Tinanong ng isang lalaki ang driver na kanilang kasamahan kung saang lugar na kami naroon. Maging siya ay hindi rin alam kung anong lugar na ang aming narating. Ayon pa sa kanya, ay mas mainam ng malayo sa mga tao at walang napapagawi sa lugar na paglilibingan sa amin. Sa gayon, ay malinis ang kanilang gagawing krimen at walang magiging saksi. Halos masubsob kami sa harapang upuan ng kotse nang biglang pumreno ang sasakyan. Binuksan ng isang lalaki ang pintuan at agad kaming kinaladkad palabas ng kotse patungo sa masukal at madilim na gubat. Tanging ang sinag lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Napasubsob pa ako sa damuhan nang itulak ako ng lalaki. Naririnig ko pa ang pagmamakaawa ni na Peter at Divino sa mga taong dumukot sa amin. Ano po bang kasalanan namin sa inyo? At bakit nyo kami dinala rito? Garalgal na tanong ni Divino. Pilit kong kinakalas ang tali sa aking mga kamay sa pamamagitan ng pagpapaikot ng aking mga kamao. Naramdaman kong lumuwag ang tali, kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataong tanggalin yun. Maging ang tali sa aking mga paa ay pasimple kong kinakalas na hindi napapansin ng lalaki sa aking tabi. Nanatili akong tahimik at nakayuko upang hindi mabaling ang atensyon ng mga lalaking nakamaskara sa akin. Nanginginig ang buo kong katawan nang makitang itinututok ng isang lalaki ang baril sa aking noo. Ilang sandali ay tinanggal niya ang kanyang maskara at hinampas yun sa aking mukha. Namilog ang aking mga mata nang tumambad sa aking paningin si Alan alias Tukong, isang siga na aming kasamahan sa trabaho. Humithit pa siya ng sigarilyo bago niya ibinuga sa aming mga mukha. Ilang sandali ay inilapat niya ang sinindihang sigarilyo sa pisngi ni Divino, kung kaya'y malakas itong pumalahaw dahil sa napaso. Naalala kong nasisante sa trabaho si Alan. 1 linggo na ang nakalilipas. Bagamat lahat kaming mga empleyado ay naging sospek sa pagkawala ng mga sako-sakong bigas sa bodegang aming pinagtatrabahuan. Huli na naming nalaman na si Alan ang nagnanakaw ng mga sako-sakong bigas sa tulong ng kanyang mga kaibigan na lulong sa ipinagbabawal na gamot.
Sinira nila ang kandado ng bodega at malayang nagawa ang pagnanakaw. Kinabukasan ay natagpuan naming walang malay habang nakagapos sa sulok ng bodega ang gwardyang si Valentin. Sa palagay ko'y nagalit si Tukong sa amin sa pag-aakalang kami ang nagturo sa kanya sa nakawang naganap. Sapagkat madalas namin siyang nahuhuli na humihit-hit ng pinagbabawal na gamot sa oras ng trabaho. Pinaalalahanan pa niya kami na huwag siyang isumbong sa may-ari na si Ginoong Hernandez. Kung sakaling gagawin namin yon, ay hindi namin magugustuhan ang maaari niyang gawin sa amin. Kung kaya't nanatiling tikom ang aming bibig sa bisyo ni Tukong. Lingid sa aming kaalaman ay may plano na pala siyang nakawan ang bodega ng bigas. Samantala, ayon sa gwardyang si Valentin, ay hindi niya nakilala ang mga taong nakapasok sa bodega. Dahil nawalan na siya ng malay, nang paluin ng magnanakaw ang kanyang ulo gamit ang matigas na bagay. Lingid sa kaalaman ni Tukong na may nakapagsumbong kay Ginoong Hernandez sa ginagawa nilang pagbebenta ng sako-sakong bigas sa palengke sa murang halaga. Kung kaya't naghinala na ang taong yun sa ginagawa ni Tukong. Napag-alaman din ng nakapagsumbong na nagtatrabaho si Tukong sa bodega ni Ginoong Hernandez. Kaming tatlo ang pinaghihinalaan ni Tukong at ng grupo nito na naglaglag sa kanila sa mga kapulisan, sapagkat naging malapit kaming tatlo kay Ginoong Hernandez. Subalit, iginiit naming tatlo na wala kaming kinalaman sa pangyayaring pagtugis sa kanila ng mga pulis. Sinabi ko rin kay Tukong na maging kami ay hindi nakaligtas sa investigasyon. Yan kasi, puro kayo mga sipsip. Ngayon, matutulungan ba kayo ng inyong amo? Singhal ni Tukong habang nakangisi. Nandilat ang aking mga mata nang tanggalin din ng isang lalaki ang kanyang maskara. Tumambad sa aming paningin ang gwardyang si Valentin. Hindi namin sukat akalain na kasabwat din pala siya ng grupo ni Tukong at plano nila ang pagnanakaw. Maya-maya ay malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Kinalabit ni Tukong ang gatilyo ng baril at tumama yon sa ulo ni Divino. Bumulagta ito sa damuhan habang nakadilat ang mga mata. Itinutok ni Valentin ang dulo ng baril sa aking noo at napangisi pa itong nakatingin sa akin. Subalit, bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril, ay agad akong dumakot ng buhangin sa lupa at isinaboy yon sa kanyang mukha. Malakas ko siyang itinulak dahilan ng kanyang pagkatumba. Tumakbo ako sa mayayabong na damuhan at agad na nagtago roon. Naaninaw ko na pinagpag niya ang buhanging tumama sa kanyang mukha. Batid kong napuwing siya kung kaya't ipinutok niya ang hawak na baril sa paligid dahil sa matinding galit. Naririnig ko pa ang sigawan ni Tukong at Valentin. Gusto ko mang iligtas si Peter, subalit wala akong magawa dahil binabantayan siya ng dalawang lalaking kasamahan ni Tukong. Dahil sa galit, ay walang awa nilang pinagbabaril si Peter dahilan ng pagkamatay nito. Naririnig ko pa ang kabog ng aking dibdib dahil sa kabang naramdaman. Nanatili ako sa aking pinagtataguan upang hindi makita ng grupo. Yoyong! Magtago ka na hanggat gusto mo! Mahuli lang kita'y luluray-lurayin ko yung katawan mo! Sigaw ni Tukong habang napapahalakhak. Bahagya akong hinawi ang mga damong humaharang sa aking paningin. Natanaw kong naghiwa-hiwalay silang apat upang ako'y hanapin. Maingat akong gumapang palayo sa lugar na yon habang patuloy na nagdarasal na sana'y hindi nila ako matagpuan. Batid kong nakalayo na ako sa kanilang kinaroroonan sapagkat naririnig ko mula sa malayo ang kanilang mga boses na patuloy na isinisigaw ang aking pangalan. Ilang sandali
ay napasandal ako sa malaking bato at do'y pansamantalang nagpahinga. Naluluha akong maalala ang kalunos-lunos na sinapit ni na Peter at Divino na walang kalaban-laban mula sa kamay ng mga taong lulong sa ipinagbabawal na gamot at maling hinala. Maya-maya ay nagpatuloy na naman akong muli sa paggapang. Hindi ko alam kung saan ako patutungo dahil sa sinakop na ng dilim ang paligid. Maya-maya ay tila masuka-suka ako sa nakakasulasok na amoy na aking nalalanghap. Animoy nagmula sa nabubulok na hayop. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaaninaw ko ang isang bagay na nakalambitin sa sanga ng punong kahoy. Dahan-dahan akong tumayo at kinapa ko yun. Napatda ako ng makapako ang animoy na aagnas na katawan ng tao. Nahawakan ko rin ang mga buto sa ibang parte ng katawan nito. Dali-dali akong lumayo sa punong yun, subalit laking gulat ko nang mapasandal ako sa isang bagay na nakalambitin rin sa isang puno. Sigurado akong katawan din yon ng tao. Nanindig ang aking mga balahibo sa iisiping yon ang sinapit ng mga taong pinatay ng grupo ni Tukong. Marami na palang biktima na dinala rito ang grupo ng Tukong na yun. Nasambit ko sa aking isipan. Ilang sandali ay may naririnig akong mga yapak na paparating. Nagtago akong muli sa mayayabong na mga damuhan upang hindi makita ng mga taong naghahanap sa akin. Subalit, namilog ang aking mga mata na ibang tao ang naroon. Nakahubad at tanging saplot lamang sa maselang bahagi ng kanyang katawan ang tanging nakatakip. Naaaninaw ko na may hinihila itong tao. Bigla na lamang akong napatampal sa aking bibig nang masigurado kong ang walang buhay na si Divino yun dahil sa nakilala ko ang suot nitong damit. Maya-maya ay may sumunod na isang lalaki na hila-hila rin ang bangkay ni Peter. Tinali nila ang mga paa ng mga ito at nilambitin patiwarik sa puno. Kumuha ng patalim ang lalaki at winakwak ang tiyan ni Peter. Halos maduwal ako sa aking nakikita. Ngunit natatakot akong makalikha ng ingay sapagkat sa pagkakataong yon ay hindi na ang grupo ni Tukong ang aking kalaban, kundi ang mga taong kumakain ng lamang loob ng aking mga kasamahan. Batid kong nanganganib din ang aking buhay mula sa mga taong yon. Nag-uusap pa ang dalawang tao, subalit hindi ko maintindihan ang kanilang mga salita habang nilalantakan ang laman ng natagpuan nilang mga bangkay. Bagamat madilim ang paligid, napapansin ko ang kakaibang itsura ng mga lalaki na malayo sa pangkaraniwang tao. Nanilisik ang bilugan nilang mga mata at kunot ang balat sa kanilang mga mukha. Ilang sandali ay may naririnig akong sunod-sunod na mga putok ng baril mula sa malayo. Batid kong grupo yun ni Tukong. Napatigil sa pagkain ng mga laman ang dalawang lalaki. Sa hinuha ko'y mga uri sila ng aswang na nakatira sa kagubatan. Lumakad sila papunta sa pinagmulan ng mga putok. Kung kaya't nagkaroon ako ng pagkakataon upang makaalis sa lugar na yon. Nangilabot ako sapagkat halos lahat ng puno na aking nadaraanan ay may mga nakasabit na mga kalansay. Doon ko na napagtanto na kutayon ng mga aswang. Lingid sa kaalaman ng grupo ng mga taong dumukot sa amin, maging ang kanilang buhay ay nanganganib na rin. Patuloy akong nagtatago kahit hindi ko alam kung saan ako patutungo. Hanggang sa nagulat ako nang bigla kong nakabangga si Valentin na nooy hindi maipaliwanag ang takot sa kanyang mukha dahil may humahabol na malalaking tao sa kanya. Bigla niya akong tinabig sa kanyang dinaraanan kung kaya't napasubsob ako sa kalansay na nakasabit sa puno. Bago pa man ako makabangon
ay natanaw ko ang aswang na papalapit sa aking kinaroroonan. Kung kaya't nanatili na lamang ako sa pwesto ng kalansay at hindi na ako kumilos. Nilagpasan ako ng aswang habang patuloy na hinahabol si Valentin. Laking pasasalamat ko sapagkat malaking tulong ang pagiging patpatin dahil napagkamalang kalansay. Pinapakiramdaman ko na lamang ang aking paligid dahil takot din akong mahuli ng mga aswang sa gubat. Maya-maya ay may naririnig akong sigaw na humihingi ng tulong. Tinig ni Valentin ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang dahil sa inyong kasamaan, maging ang sarili niyong buhay ay hinitid ninyo kay kamatayan. Inis na nasambit ko. Ilang sandali ay umalis ako sa lugar na yon. Nagpalingalinga ako sa paligid upang maghanap ng madadaanan. Napatigil ako sa paglalakad nang makita ang 3 lalaking nakaharang sa aking harapan. Doon na tumambad sa aking paningin ang nakakatakot nilang mga mukha. Nakausli pa ang matatalim nilang mga ngipin sa malaki nilang bunganga. Napaatras ako dahil naaninaw kong may kinakargang tao na walang malay ang isang aswang, na nooy inilagay pa niya sa kanyang balikat. Nakilala ko ang taong yun na si Valentin. Agad akong tumakbong palayo, gayon din ang paghabol ng 2 aswang gubat sa akin. Hinihingal na ako at nakaramdam na rin ng pagod, subalit kailangan kong makatakas sa mga aswang na yun. Kung hindi, ay pagsasaluhan nila ang aking laman, katulad na lamang sa sinapit ng aking mga kasamahan at nina Valentin. Dahil sa kagustuhan kong makatakas, patuloy akong tumakbo. Hindi ko napansin na bangin na pala ang aking pupuntahan. Nagulat na lamang ako nang bigla akong bumulusok paibaba. Nakaramdam ako ng hapdi sa mga sugat na naihiwa sa tuwing tumatama ang aking balat sa mga matatalim na talahib. Ilang sandali ay malakas akong sinalo ng rumaragasang tubig sa ilog. Bago pa man ako nawalan ng malay, ay naramdaman kong tinatangay ako ng tubig. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang may maramdaman akong mainit na bagay na inilapat sa aking balat. Pilit kong iminulat ang aking mga mata, subalit nakaramdam ako ng sakit sa kaliwa kong mata sapagkat ito'y namamaga. Oh, gising ka na pala, iho. Pangising sambit ng matandang lalaki na nooy nangingitim ang mga ngipin. Natakot ako sa matanda na bumungad sa aking harapan. Ilang sandali ay iniluwa niya ang katas na kulay kahel at inilapat iyon sa mga sugat sa aking binti. Animoy, maduduwal ako sa kanyang ginagawa. Hinila ko ang aking mga paa, subalit sinabi niyang mabisang gamot ang katas ng apog at bunga-bunga upang mabilis na matuyot ang mga sariwang sugat na aking natamo. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng bahay. Marami akong nakikitang mga bote na may laman ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot at langis. Napansin kong wala akong pang-itaas na damit. Sinabi ng matandang lalaki na nagpakilala sa pangalang Boping. Matanda na ito, subalit malakas pa rin ang pangangatawan. Bigla akong napasiksik sa sulok ng bahay nang pumasok ang isang matandang babae. Nakakatakot ang mukha nito sapagkat tila hindi na kumukurap ang kaliwa nitong mata. Ang isa naman ay bilugan na animoy lumuwa na ito. Huwag kang matakot sa amin. Nakakatakot lamang ang aming mga mukha. Pero huwag kang mag-alala. Subalit hindi kami mga aswang. Saad ng matandang babae sa may hinahong tinig. Nagpakilala ako sa kanila na ako si Yoyong. Naging panatag na rin ang aking kalooban dahil sa ginagawa nilang panggagamot sa akin. Sila ay nakatira sa loob ng gubat. Nagkataong naghahanap ng makakain si Lolo Boping nang makita niya akong palutang-lutang sa ilog. Kung kaya't agad niya akong tinulungan na makaahon
at agad na dinala sa kanilang maliit na dampa. Ayon sa kanila, nawalan ako ng malay dahil sa mga sugat na aking natamo. Ikinuwento ko sa kanila kung bakit ako napadpad sa naturang lugar at kung bakit ako tumakas mula sa mga taong humahabol sa akin. Ayon kay Lola Claret, nakuta yun ng mga katutubong aswang sa gubat. Lahat ng kanilang nagiging biktima ay binibitin nila patiwalik sa mga puno hanggang sa maubos nila ang laman ng mga ito. Walang sino man ang nakaliligtas sa lugar na yon. Maswerte daw akong nabuhay mula sa pagkakahulog sa bangin patungong ilog. Maganda ang lugar na yon, subalit lingid sa kaalaman ng mga taong napapagawi roon ay may mga nakatirang hindi pangkaraniwang nilalang na naghahasik ng lagim sa naturang gubat. Madalas daw na nakikita ni na Lolo Boping at Lola Claret ang mga aswang sa gubat. Subalit dahil sa napagkamalan rin sila na ibang uri ng mga aswang, kung kaya't hindi sila nilalapa ng mga ito at hinahayaan na silang mamuhay roon. Agad akong binigyan ng damit at pagkain ni Lola Claret. Nilagang saging at sinabawang isda ang aming agahan. Dahil sa matinding gutom, ay agad ko yung naubos. Magpagaling ka muna, Yoyong. Huwag ka munang lumabas ng bahay sapagkat sadyang mapanganib kung sakaling makita ka ng mga aswang sa gubat. Tiyak na pagsasaluhan nila ang iyong laman. Ipinasuot niya sa akin ang kwintas na may kulay berdeng bato na nakadikit sa medalyon. Ayon sa kanya, ay pangontra yun sa mga aswang. Minana pa niya yun sa kanyang ama. Dahan-dahan akong bumangon at napasandal sa dingding dahil sa sumasakit ang aking katawan sa magdamag na nakahiga sa papag. Ayon sa kwento ni Lolo Boping, matagal na silang mag-asawang nanirahan sa gubat. Doon sila namuhay simula nang kuyugin si Lola Claret ng mga tao sapagkat napagkamalan siyang aswang. Dahil sa itsura nito ay napagpasyahan nilang lumayo mula sa mapanghusgang lipunan. Isang tanyag na albularyo si Lolo Boping sa kanilang lugar na nahumaling sa isang may kapansanang dilag. Napagkamalang aswang si Lola Claret ng mga tao dahil siya ang sinisi ng mga ito sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga sanggol sa kanilang baryo. Sa kabila ng pagiging magaling na manggagamot ni Lolo Boping, ay nakalimutan ng mga tao ang nagawa niyang tulong. Bagkus, sinugod sila ng mga ito at gustong patayin ang kanyang asawa. Dahilan ng kanilang paglisan sa baryong kanyang pinaglingkuran ng maraming taon. Ilang beses niyang sinabi sa mga tao na ang sanhi ng pagkamatay ng mga sanggol ay dulot ng sakit. Subalit, iginiit ng mga tao na yon ay dahil sa kamalasang dala ni Lola Claret sa kanilang baryo at pagiging aswang nito. Namangha ako sa pagmamahal ni Lolo Boping kay Lola Claret. Minsan na lamang nakakatagpo ng tunay na pag-ibig na kaya kang piliin kapalit ng katanyagang natatamasa. Napangiti si Lola Claret habang pinapahiran ng langis ang aking mga sugat at pasa. Nakaramdam ako ng awa kay Lola dahil sa kanyang kapansanan sa kanyang mukha ay siya ang napagkamalang aswang sa baryo. Ayon kay Lolo, dahil sa kabaitan at pagiging maalaga ni Lola, kung kaya't nahumaling siya sa asawa. Naputol ang aming pag-uusap nang may marinig kaming mga taong papalapit sa kubo. Agad na isinarado ni Lola Claret ang mga bintana at pintuan. Lumabas si Lolo Boping ng bahay upang tingnan kung sino ang umaaligid sa paligid. Napadaan lamang roon ang mga taong gubat upang maghanap ng pagkain. Paminsan-minsan ay napapadaan sila rito, iho, dahil nanguhuli sila ng mga hayop na kanilang pagkain. Subalit, hindi naman nila kami sinasaktan sapagkat may pangontra kami sa katulad nilang mga aswang. Paliwanag pa ni Lolo nang makita ang pangamba sa aking mukha. Ilang araw akong nanatili sa pangangalaga ng matandang mag-asawa. Malayo ang lungsod na aming tinitirhan sa lugar na yon
at walang masasakyan. Bukod sa kotse na ginamit ni Tukong sa pagdukot sa amin. Malalaking tao ang mga katutubong aswang. Sa tuwing may napapagawing tao sa kanilang lugar, ay walang pinalalampas ang mga ito. Hindi sila nambibiktima sa mga baryo sapagkat madali silang matutukoy na sila'y mga aswang dahil sa permanente nilang itsura. Kulubot ang balat sa muka at malalaking hubog ng kanilang pangangatawan. Mabalahibo din ang kanilang mga likod na may hahalin tulad sa balat ng baboy ramo, subalit normal na balat ng tao sa ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakikibalita na lamang ako kay Lolo Boping dahil siya ang gumagala sa kagubatan. Ayon sa kanya, ay may nilambiting 5 bangkay sa mga puno na unti-unting naaagnas. Batid kong ang 2 roon ay sina Peter at Divino. Ang 3 ay sina Tukong at kasamahan nito. Subalit, napaisip ako sapagkat may nakatakas na isang lalaki maliban sa akin. Nang tuluyan na akong gumaling, ay unti-unti akong lumalabas ng bahay kasama si Lolo Boping. Kinakabahan may nilalakasan ko na lamang ang aking loob upang sa gayon ay magkaroon ako ng pagkakataon na makabisado ang mga daan papunta sa sasakyan na aming ginamit papunta sa naturang lugar. Tuwing umaga ay sayungib na mamalagi ang mga aswang sa gubat. Paminsan-minsan lamang sila lumalabas doon, sakaling may nakikitang napapagawi sa gubat. Sumama ako kay Lolo Boping upang mangahoy at maghanap ng pagkain. Doon bumungad sa aking paningin ang mga kalansay ng mga tao na nakalambitin sa mga puno. Mapapansin na matagal na ang ibang mga kalansay sapagkat dinugtong-dugtong na ng mga aswang sa gubat ang mga buto sa pamamagitan ng pagtali sa sanga ng punong kahoy sakaling tuluyan ng naubos ang laman ng kanilang biktima. Napahinto ako sa pagtitipon ng kahoy nang matanaw ko mula sa malayo ang taong pamilyar ang mukha. Hindi ako nagkakamali na si Tukong yon, kasama ng mga katutubong aswang. Agad akong lumapit kay Lolo upang sabihin na ang taong kasama ng mga aswang ay siyang utak sa pagdukot sa amin. Umiling-iling si Lolo habang nakatingin sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sumunod na sinabi ni Lolo Boping. Maaaring naging isang aswang gubat na rin ang taong yun sa pamamagitan ng pagyanggaw. Ayon pa kay Lolo, 2 ang maaaring sapitin ng kanilang mga biktima. Una ay kanilang magiging pagkain at ang pangalawa ay magiging alipin at kauri bilang aswang sa pamamagitan ng pagdampi ng kanilang laway sa tenga ng tao. Ilang beses na rin nagkaroon ng aliping tao na ginawang aswang. Subalit, madalas sa mga ito ay nahuhuli ng taong bayan sa tuwing nambibiktima sa mga karatig baryo upang dalhin ang kanyang biktima sa mga aswang gubat na ginagawang pagkain. Napansin ko ang matinding pagbabago sa katauhan ni Tukong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula. Mas nakakatakot pa kaysa naghit-hit ito ng pinagbabawal na gamot. Ayon pa kay Lolo, ay agresibo ang bagong yanggaw kaysa sa aswang gubat sapagkat hindi mapapawi ang kanilang uhaw kapag hindi sila nakakatikim ng sariwang dugot laman. Maya-maya ay dumidilim na ang paligid, kung kaya't agad na kaming umuwi ng kubo bago pa namin makasalubong ang mga katutubong aswang sa gubat. Nakakapanindig balahibo ang animoy pinagsamang alulong ng mga aso at iyak ng baboy tuwing sasapit ang hating gabi. Yun ay mga tinig ng mga aswang sa gubat at ang bago nilang yanggaw. Nagpapahiwatig do yun na nagagalak ang mga ito na may bagong kasaping aswang. Samantala, binabantayan ni Lolo Boping ang mga bintana at pintuan sapagkat posibleng lusubin kami ng bagong yanggaw na aswang
kung sakaling mapapagawi sa kubo, sapagkat hindi pa niya nakikilala ang matandang mag-asawang naninirahan doon. Ilang sandali ay naririnig ko ang takbuhan ng mga aswang sa paligid. Bumangon si Lolo Boping at kinuha ang kanyang sibat. Maging si Lola Claret ay nagising at umupo sa aking tabi. Bahagya niya akong hinawakan sa braso upang ipabatid na sila'y nariyan upang ako'y protektahan. Sa maikling panahon na nakasama ko ang mag-asawa, ay naramdaman ko ang kahalagahan ko bilang tao, lalo na sa ipinapakitang kabutihan ni Lola Claret. Animoy itinuring niya akong anak, malayong malayo sa ipinapakita ng aking mga magulang. Madalas ay sinasaktan pa ako sa tuwing hindi ako nakakapag-abot ng pera upang ipangtustos sa kanilang mga bisyo. Maging ang aking ina ay walang ginagawa sa tuwing sinasaktan kami ng kanyang pangalawang asawa na si Tiyong Lindoy. Kung kaya't nagsialisan ng aking mga kapatid sa aming bahay upang maghanap ng trabaho at ibang matutuluyan. Tanging ako na lamang ang nanatili sa bahay. Bagamat nalulong sa sugal ang aking ina at mapamintas ang aking amain, ay nanatili pa rin akong manirahan sa bahay kasama silang dalawa. Sapagkat tumatanda na rin sila at kailangan ng makakasama. Subalit, kahit anong paalala ko sa kanila, ay hindi pa rin nila hinihinto ang kanilang mga bisyong walang may dudulot na kabutihan. Sumilip si Lolo Boping mula sa butas ng dingding. Naaninaw niya ang mga aswang gubat na nakatayo sa harapan ng kubo. Pasimpleng kinuha ni Lolo ang bao at gumawa ng maliit na siga matapos niyang lagyan yun ng pinutol na sanga ng kahoy. Unti-unti niyang nilagyan yun ng kamangyan hanggang sa ito'y umusok. Naririnig namin na nagsipulasan ang mga aswang gubat dahil sa nabahuan sila sa kamangyan. Lumabas ng bahay si Lolo Boping, dala ang kanyang sibat, habang si Lola Claret ay nagsasaboy ng abo sa labas ng kubo. Pinaalalahanan ako ni Lola Claret na huwag lumabas ng bahay upang sa gayon ay hindi ako masaktan ng mga aswang. Madalas nang napapagawi ang mga ito sa lugar malapit sa kubo sapagkat nalaman ng mga aswang na may ibang taong naroon bukod sa kanilang mag-asawa. Ano ba ang pakay niyo rito, Rosan? Tanong ni Lolo Boping sa lider ng mga aswang sa gubat. Subalit, napangisi lamang ito bilang tugon sa katanungan ni Lolo. Sumenyas ito sa kanyang mga kasamahan, kung kaya't lumapit muli ang mga ito. Maging ang bagong yanggaw na si Tukong, na animoy asong ulol. Bahagya silang napaatras nang maramdaman na may puwersang humihila sa kanila, palayo ng dampa. Dahil yon sa isinaboy na abot asin ni Lola Claret sa paligid ng kubo at usok na nagmumula sa kamangyan. Naaninaw ko na tumutulo pa ang malalagkit nilang laway. Namilog ang aking mga mata nang masipat ng aking paningin si Tukong sa likuran ng isang aswang. Palinga-linga pa ito habang sumisinghot na animoy isang hayop. Napapailing na lamang ako sapagkat mas lumala pa ang kanyang kalagayan. Mas tumindi pa ang naging tama nito sa utak dahil sa pinagsama ang pagiging aswang at ang epekto ng ipinagbabawal na gamot. Nagpupumilit na makapasok ang lider ng aswang sa loob ng kubo kahit na nababahuan sa kamangyan. Hinarang siya ni Lolo Boping gamit ang sibat. Itinutok ni Lolo ang matulis na bahagi nun sa dibdib ng lider ng mga aswang. Napansin ko ang galit nitong muka. Ilang sandali ay tinabig niya si Lolo palayo sa kanyang madaraanan. Subalit, malakas siyang hinampas ni Lolo gamit ang mahabang halaman ng makabuhay. Tila isang latigo yung dumapo sa katawan ng aswang. Dahil sa nakaramdam ng sakit, ay pumalahaw ito ng malakas. Nangangati rin ang buo nitong katawan. Yun ang halaman na kanilang iniiwasan. Paulit-ulit na hinahambalos siya ni Lolo
ng makabuhay na halaman. Ganon din ang paghihiyaw nito dahil siya ay nasasaktan. Wala sa sariling sinugod ni Tukong si Lolo, kung kaya't napasubsob si Lolo sa mga bangang nakahilera sa labas ng bahay. Hindi ko nakakayanang manood na lamang na sinasaktan ng mga ito si Lolo Boping, kung kaya't lumabas ako ng kubo at tinambalos ng kawayan si Tukong ng paulit-ulit. Napansin ko ang kislap sa mga mata ng mga aswang nang makita nila ako, lalo na ang bagong yanggaw na si Tukong, na nooy tumutulo pa ang malalagkit nitong laway at nandidilat ang mapupula nitong mga mata. Wala pa rin pinagbago mukha mo! Pangit ka pa rin! Sambit ko habang walang awa siyang pinaghahampas ng kawayan. Napaatras si Tukong nang makalanghap ng usok ng kamangyan na bitbit ni Lola Claret. Tumakbo ito palayo sa kubo habang hinahawakan ang ulo. Gusto pa kaming sugurin ng mga aswang, subalit lumalayo sila sa tuwing pinauusukan sila ni Lola Claret ng kamangyang nakalagay sa bao ng nyog. Mabisang pangontra yon sa masamang nilalang, negatibong enerhiya at masamang espiritu. Agad na nagsipulasan ang mga aswang, subalit bago nila lisanin ang aming lugar, ay matalim na tingin ang iginawad ng lider ng mga aswang sa amin. Ayon kay Lolo ay babalik ang mga yon upang maisakutuparan ng mga ito na kami ay patayin. Nalungkot ako sapagkat nang dahil sa akin ay nanganib din ang kanilang mga buhay. Napayakap ako kay Lola Claret at humingi ng paumanhin. Subalit, hinaplos niya ang aking ulo at sinabihan akong wala akong kasalanan sa kanila. Kailangan lamang na maging alisto kami sa susunod na pagsugod ng mga aswang. Kinabukasan ay inayos namin na maigi ang kubo. Gumawa kami ng maraming pinatulis na kawayan ni Lolo upang maging sandata laban sa mga aswang. Batid namin na mahina pa ang mga aswang tuwing umaga, kung kaya't nagtatago ang mga yon. Hindi namin pinalampas ang pagkakataon na gumawa ng mga pain laban sa mga aswang sa gubat. Maging si Lola Claret ay tumutulong sa paggawa ng mga sibat at paglalagay ng mga pangontra sa paligid. Sumapit ang gabi. Inaabangan namin ang pagbabalik ng mga aswang. Malayo pa lamang ay maririnig na namin ang kanilang mga alulong. Pahiwatig na sila'y tumatawag ng kanilang mga kasamahan. Nanalangin ako na gabayan kami ng Poong Lumikha laban sa masasamang nilalang na gustong pumatay sa amin. Mahigpit kong hinahawakan ang sibat na nooy nilagyan ni Lolo ng patalim na tanso sa magkabilang dulo nito, sapagkat matagal maghilom ang sugat ng mga aswang sa patalim na gawa sa tanso. Lumalalim na ang gabi. Idinilat ko ang aking mga mata nang maramdamang may mga yabag sa paligid ng kubo. Naramdaman ko rin na may aswang na naroon sa ibabaw ng puno. Anumang oras ay handa itong tumalon sa pawid na bubungan. Handa na rin ako sa pagsugod ng mga aswang. Ilang sandali ay biglang may sumampa sa bubungan. Agad kong binuhat ang pinatulis na kawayan na nakatutok sa bubong. Malakas na palahaw ang pinakawalan ng aswang nang matusok ang kanyang mata. Sunod-sunod na sumampa ang mga aswang sa bubungan at dingding. Nagtulungan kami ni Lola Boping at Lola Claret sa pagsugod sa mga aswang gamit ang nakahandang pinatulis na kawayan sa loob ng bahay. Lumabas ng bahay si Lola Boping. Doon ay tumambad sa kanyang harapan si Rusan, ang lider ng mga aswang. Tumutulo pa ang dugo sa isang mata nito, dulot ng pagbaon ng pinatulis na kawayan. Pasuray-suray niyang sinugod si Lola Boping. Bagamat matanda na'y hindi pa rin ito nagpapatinag sa laki ng katawan ng aswang na si Rusan. Hinampas niya ng buntot ng pagi si Rusan na may nakataling halaman ng makabuhay. Malakas na pumalahaw itong muli dahil sa sakit at pait na lumalapat sa kanyang katawan.
Bawat aswang na lumalapit kay Lolo Boping ay kanyang hinahampas ng buntot pagi at makabuhay. Nabitawan ko ang hawak kong sibat nang biglang may pumilipit sa aking liig. Halos hindi ako makahinga dahil sa laki ng braso nun. Pilit kong kinapa ang pinatulis na kawayan na nakasandal sa dingding. Subalit hindi ko pa rin maabot. Naalala ko na may pinatulis na kawayan akong inilagay sa dingding na nakatutok mismo kung saan naroon ang aswang. Buong lakas akong sumipa sa mesang nasa harapan ko, kung kaya't napaatras kami ng aswang na pumipihit sa aking liig. Bago pa man niya masakmal ang aking liig, ay bigla siyang napasandal sa dingding at natusok ng pinatulis na kawayan ang kanyang liig. Ilang sandali ay lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin. Dilat ang kanyang mga mata na pasinok-sinok bago nawalan ng buhay. Agad kong dinampot ang sibat na aking nabitawan. Napapaatras ang mga aswang gubat sa tuwing itinututok ko sa kanila ang dulo ng tansong sibat. Iniiwasan nila ako sapagkat natatakot silang masugatan noon. Iwinasiwas ko sa kanilang harapan ang hawak kong sandata. Ganon na lamang ang kanilang paglayo sa amin ni Lola Claret. Nakita ko roon si Tukong na animoy asong ulol. Pasinghot-singgot pa habang kumukuha ng pagkakataon na makalapit sa akin. Tuluyan nang nag-iba ang kanyang mukha. Payat na naging aswang gubat na ang kanyang kawangis. Mabilis akong tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa galit ko sa kanya sa pagpatay kina Peter at Divino, ay walang pagdadalawang isip kong inundayan siya ng saksak sa dibdib. Ito ang nararapat sa masamang nilalang na katulad mo. Hindi ka na maaaring mabuhay pa. Galit na sambit ko. Nandidilat pa ang kanyang mga matang nakatingin sa akin habang sinasangga ang sibat na pilit kong ibinabaon muli sa kanyang dibdib. Malakas niya akong kinalmot sa pisngi, kung kaya't nakaramdam ako ng hapdi sa sugat na aking natamo. Nawalan ako ng balanse, kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makadistansya sa akin. Dalawa silang aswang na handang sumugod sa akin. Mababanaag ang pagkakatakam sa kanilang mga mukha dahil sa sariwang dugo na tumutulo mula sa aking sugat. Dinilaan pa ni Tukong ang kanyang mga kukong may dugo. Tila nangislap ang kanyang mga mata at agresibo akong sinusugod. Palipat-lipat kong itinututok sa kanila ang sibat. Atras abante ang kanilang ginagawa. Hindi na napigilan ng isang aswang ang kanyang sarili, kung kaya't malakas siyang tumalon patungo sa aking kinaroroonan. Mabuti na lamang ay mabilis akong nakailag. Agad kong ibinaon sa kanyang likuran ang matulis na sibat na aking hawak, habang ang isa'y itinututok ko kay Tukong. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon si Tukong na maagaw ang hawak kong sibat. Agad niya itong tinapon sa kanyang likuran. Napangisi siyang makita akong aligagang binubunot ang sibat na ibinaon ko sa likod ng kasamahan niyang aswang. Subalit, sadyang mahirap yung tanggalin, kung kaya't mabilis na lumapit sa akin si Tukong at agad akong sinakmal sa liig. Ngunit bago pa man makalapat ang matatalim niyang mga ngipin sa aking balat, ay nandilat ang kanyang mga mata nang dumikit sa kanyang pisngi ang medalyong kwintas na ibinigay ni Lolo Boping sa akin. Animoy nanunuot sa kanyang laman ang medalyong yun habang napapaso. Malakas niya akong itinulak upang makalayo siya sa medalyon. Napansin ko ang takot sa kanyang mga mata nang magkaroon siya ng malaking sugat sa mukha. Agad niya akong tinalikuran at tumakbong palayo. Subalit, bago pa man niya lisanin ang lugar na yun, ay hindi siya nakaligtas sa tansong bala na bumaon sa kanyang ulo. Imbes na bato ang gawing bala ni Lola Claret sa kanyang tirador, ay mga maliliit subalit matutulis na tansong bala ang kanyang ginamit. Dilat ang mga mata ni Tukong nang humandusay sa lupa.
Sunod-sunod na palahaw ang maririnig sa katahimikan ng gabi sa tuwing matatamaan ng balang tanso. Napamangha ako sa husay ni Lola Claret sa paggamit ng tirador. Maaaring nasanay na siyang gamitin yon sa panguhuli ng mga ibon na kanilang ginagawang inihaw. Isa-isang humandusay ang mga aswang sa lupa. Hindi rin nakaligtas ang mga aswang gubat kay Lolo Boping, maging ang leader ng mga ito. Sinigurado naming wala ng aswang na umaaligid sa kubo. Hindi na kami nakatulog hanggang sa sumapit ang umaga. Tinipon namin ang mga bangkay ng mga aswang na aming nakasagupa. Tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makitang patay na si Tukong at ang mga kasamahan nitong aswang. Naghukay kami ng lupa ni Lolo Boping upang doon ibabaon at susunugin ang mga bangkay ng mga aswang. Halos maiyak ako sa iisiping nakaligtas ako mula sa panganib sa tulong ni na Lolo Boping at Lola Claret. Utang ko sa kanila ang aking buhay. Kung hindi dahil sa kanila, ay katulad din ni na Peter at Divino ang aking sinapit mula sa kamay ng mga aswang gubat. Nagkaroon ako ng pagkakataong makaalis sa lugar na yon. Subalit hindi ko magawang iwanan ang mag-asawang nagparamdam sa akin ng pagpapahalaga. Salat man sila sa material na bagay, ngunit mayaman naman sila sa pagmamahal. Isa-isa naming tinanggal ni Lolo Boping ang mga kalansay na nakasabit sa mga punong kahoy. Naghukay ako ng lupa upang sa gayon ay ibaon doon ang lahat ng mga kalansay. Kasama na roon ang dalawa kong mga kaibigan. Nakakalungkot mang isipin na doon nagwakas ang kanilang buhay. Subalit, wala na akong magawa upang sila'y iligtas. Gusto ko sanang isama sina Lolo Boping at Lola Claret sa bayan. Sa gayon ay doon na sila manirahan. Subalit ayon sa kanila ay nasanay na silang dalawang manirahan sa gubat. Hindi na rin sila sanay sa maraming tao. Mananatili na lamang kami rito sa gubat, iho. Dito na rin kami siguro mamamatay. Maluha-luhang sambit ni Lola Claret. Naramdaman ko ang pagmamahal ng isang ina. Niyakap ko ng mahigpit sina Lolo Boping at Lola Claret dahil sakaling makabalik ako ng bayan ay hindi na ako makakabalik sa naturang lugar dahil sa sobrang layo at liblib nun. Nakita ko naroon sa loob ng kotse ang susi. Agad ko yung pinaandar at gumana naman. Napangiti ako habang nakatingin sa dalawang matanda. Subalit, napalitan yun ng lungkot nang mapansin ko ang maluha-luhang mga mata ni Lola Claret. Bagamat nakangiti sa akin. Muli akong lumabas ng kotse at niyakap ko siyang muli. Maging ako ay umiiyak na rin sapagkat nagdadalawang isip akong iwanan ang dalawang taong napamahal na sa akin. Sinabihan ako ni Lolo Boping na kailangan ko nang bumalik sa lugar kung saan ako nararapat. Ayon pa sa kanya, ay binigyan ko sila ng pagkakataong maging mabuting magulang sapagkat hindi nila naranasan na magkaroon ng anak. Sa pamamagitan ko ay napunan ang lahat ng kanilang kakulangan bilang mag-asawa't magulang. Masaya kaming inalagaan ka, Yoyong. Naway, pagpalain ka at gabayan ng may kapal kung saan ka man naroroon. Hindi ka namin makakalimutan hanggang sa huli naming hininga, anak. Naiiyak na sambit ni Lola Claret. Hindi ko na napigilan ang humagulgol. Subalit, sinabi ni Lolo Boping na kailangan ko nang umalis hanggat maaga pa upang hindi ako maabutan ng dilim. Isinauli ko sa kanila ang medalyon na kanilang ibinigay na siyang nagligtas sa akin mula sa aswang. Ngunit sinabi ni Lolo na dalhin ko yun upang maging gabay at mapalayo ako sa kapahamakan. Ilang sandali ay agad na ako nagpaalam sa kanilang dalawa. Habang ako'y nagmamaneho ng kotse ay hindi mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Nakikita ko sila sa refleksyon ng salamin ng kotse na nakatayo habang hinahatid ako ng tingin.
Nang dahil kina Lolo Boping at Lola Claret, ay nailigtas ako mula sa kamay ng mga taong dumukot sa amin at mga katutubong aswang sa gubat. Lingid sa aming kaalaman, nakuta pala ng mga katutubong aswang ang lugar na aming napuntahan sa Cotabato. Wakas.